Sa adobo, sigurado tayo, kahit hindi ilagay sa refrigerator ng ilang araw, pwede pa rin kainin. Pero bakit kaya ang mga kumain ng adobo sa isang bayan ng Agusan del Sur na food poison daw? Kumpara sa maraming Pilipino, adobo is life. Dito sa Esperanza, sa Agusan del Sur, sa Mindanao, adobo ang itinuturong dahilan para ang buhay ng nasa mahigit 200 tao na peligro. Sabi, taga-barangay Tandang Sura ni, pa sa sulod. Ang mga biktima, siksikan sa ospital. Ito sa food poison sa Esperanza. Minuto pa ang pagdating ng mga ambulansya. Naabot na ang so halos na ng mga bata. Napay mo sulod. Dito sa gym ng katabing barangay, binigyan agad sila ng first aid. Barangayan gitu eh. Ang kanilang mga swero, isinabit na muna sa pinagtagpi-tagping kahoy. Grabe na kasi wala pa yung dextrose na. Nakasiguro makabisal kinabuhi nila sa sako. Lahat sila ang sinisisi sa kanilang pagsusuka ang kinain nilang atay ng manok na inadobo. Dami mo siya glasa. Pero nalagi tweet time nga sa isa kapakpans nga nakakaunjog kong pait nga atay. Halang, nalagi ulod. Nadismaya po ako kasi, panis na. 3 beses ko po siyang inamoy. Sabi ko, mabaho. Durog-durog na yung atay. Kanapulo lang ko gis nagsuka. Nawa akong pananaw. Doon na nag-alburuto yung matyan namin. Putla na, mayroong hindi na nakakalakad, mayroong kinumbulsyon na ata yung isang bata. Saan ba nang galing ang adobong atay ng manok na hinihinala nilang kamuntikan na sa kanilang pumatay? So halos na ng mga bata. Isa sa mga nadali ng literal na pamatay na lasa ng adobo ang 7 taong gulang na si Ate Joy at ang 10 taong gulang na si Christine. Natatakot na ako kasi sinabihan ako ng mga kapitbahay ko baka late reaction daw. Kaya wag nang patagalin ko, biglang lumala. Kaya sinugod na namin dito. Sa 216 na mga biktima, humigit kumulang 60 mga bata. Ang pinakabatang biktima, ang 1 taong gulang lang na sanggol. Maliit na katre, 6 kami. 6 kami unahin ko yung ito at saka yung maliit ko ganun lang kami, maglingkod. Nagsimula raw ang lahat nito lang Lunes nung nagsagawa ng mass feeding ang isang non-government organization para sa mga nasalanpa ng baha. Pagdating ng alas 12, pumunta kami doon yan, nagbigay ng pagkaon. Gutom na kami, kasarap kay kainin, atay at saka itlog. Dito namigay ng mahigit 1,000 food pack sa mga residente, guro at estudyante ng Tandang Sora Elementary School. Kami lahat ang nandun sa social hall para tumanggap sa mga pack lunch. Ang laman ng packed lunch, kanin, itlog at adobong atay ng manok. Yung atay at saka yung hinating itlog, medyo nadurog na. Nagmamadali na kasi ako kasi meron akong klase. Hindi ko na inintindi kung ano yung amoy. Basta kinain ko na lang. Pero matapos nila itong kainin, ang tiyan ni na Teacher Janet, nag-alboroto na raw. And nag-continue po ako sa pagklase. Almost 1 hour ata yun. Napansin ko na medyo sumakit ng tiyan ko. Sumasakit na rin yung ulo ko. Sumusuka na talaga ako. Ang mag-asawa namang Arman at Manilyn, nung nabalitaang may libreng pagkain, 2 oras pang naglakad pababa ng bundok. Wa mi magdungag kay nagsalig lagi mi ato kay mangyawat lagi mi. Inuwi nila ito, pero matapos nila itong pagsaluhan, sabay-sabay ring sumakit ang kanilang mga tiyan. Kanang akong 5 ka anak, yung ko sir, dagaok, sakit. Naghilak na tong akong ulitao kay sakasakit sa iyang tiyan. Para makahingi ng gamot, sumugod sila sa barangay. Bandang alas 3 po ng hapon, umabot na sa punto na nahihimatay na po yung iba. Akala ko po talaga may mamamatay na. Hindi ko inaasahan na yun ang mangyayari sa aking barangay. Nawagan po ako sa aming handheld radio na wag nang kainin kung meron pang natira. Ang ginawa nila, binigay doon sa aso. Pati yung aso po ay nagsusuka rin.
Dahil limitado lang ang supply ng gamot sa barangay, kailangan pa nilang sumakay ng maliit na bangka o pump boat at tumawid ng ilog. Marating lang ang pinakamalapit na ospital. Una na pinapunta ko sa ospital is 2 bangka na mga pasyente. Akala ko yun na yun. Hindi pa pala. From 2:30 around 3 o'clock PM hanggang gabi, wala talaga yung putol. Yung pambot nga, pagkarating pa lang, sakay agad. Yung mga pasyente nagsisigawan kasi gumigiwang kami. Yung biglang gumanon yung bangka na sinakyan namin. Yung iba nagsusuka, nakahiga na sa lapag, yung iba nakatuwad na sa sobrang sakit. Umabot na ang so. Kami na kabula kayo tanang hospital dagan mo kayo mi. Ora ko dia nga pagkaluoy na ba nato ani pati bata. Trauma na jud ko ani nga kami tabo. Binigyan namin po ng intravenous fluid po, binigyan namin ng yung gamot po sa pagsusuka sa sakit po ng tiyan. Dahil 15 beds lang ang capacity ng ospital, 2 hanggang 4 na pasyente ang pinagkakasya sa isang kama. So, ano yung sitwasyon karon sa Kerensa, sa Dulce? Halos na ng mga bata sa food poisoning. 142 po yung inadmit namin dito noong first and second day ng pangyayari. Hindi po namin kaya talaga lahat. Tinulungan po kami ng Provincial Health Office. Kasi wala naman kami kinain na iba eh. Itlog at saka atay. Maraming factors that could influence the growth of bacteria in food. Meron tayong acronym na tinatawag na FATOM. So FATOM stands for food, acidity, time, temperature, oxygen, and moisture. Mapapansin natin mga adobo, hindi agad basta nasisira because of the acidity. Because bacteria actually they don't like too acidic food. Siguro sa preparation ang reason. Malayo yung lugar namin, yung sasakyan makaranas ng init ng araw. Masa-masa pala yung atay eh. So yun, isa na rin yun sa reason siguro na nakasira. Kinuhanan ng aming team ng panig ang nagpamahagi ng packed lunch, ang Red Cross. Anila, siniguro naman nilang maayos ang paghahanda ng ipamimigay na pagkain. We have protocols. Naglagay ka ng ganyan food truck, kailangan yung food handling mo maayos. At that time, we had already fed 70,000 people. Wala nagkakasakit. So kung bigla nagkasakit, pinakain mo ng 1,000, nagkaroon ng sakit yung 216. Aba, may pagkakamali tayo? Pati nga raw volunteers nila, ito rin ang kinain. Pero hindi naman daw sumama ang tiyan. Kaya ang iniisip nilang dahilan, ang tubig na posibleng ininom ng mga residente. Lahat ng mga bisita namin nakainom po ng tubig namin pero sa awa ng Diyos, wala naman silang nararamdaman na ganun na klase na pangyayari. Hindi po ako makapapayag na tubig ang idahilan nila para matakpan lang ang kanilang mga kapalpakan. Sa batas kasi natin, Article 2176 ng Civil Code of the Philippines, kahit na sabihin natin maganda intensyon or hindi naman nila sinasadya, kung sa pagdadala nila ng pagkain, nainitan ito pero hindi nila chinek na hindi panis, yung pagkapabayaan ay maaaring magdulot ng danyos doon sa mga nagkasakit dahil sa kinain nilang pagkain. Samantala, ang Red Cross nangakong tutulong sa mga pasyente. Sinagot nila ang bayad sa pagpapa-ospital. IV fluids. Nagbigay kami ng mga paracetamol, nagbigay kami ng antibiotics. Nalungkot ako because we're always very concerned. Kaya kami naandun dahil marami nahihirapan. At talagang todo ang trabaho ng mga tao. Nitong Miyerkules, lumabas na ng ospital ang mga pasyente. Kaupat na nga biyahe. Hindi naman natin inaasahan na ganun ang mangyayari. Hindi na ako magsasampa ng reklamo. Matagal nang hinahangad na makaroon kami ng kalsada para po kung may emergency man, hindi na kami kabado na mag-transport sa aming mga pasyente. There's a project from DPWH, yung circumferential road ng province ng Agusan del Sur, going from Nuevo Trabajo, traversing to Barangay Tandang Sora. Ongoing, unfortunately, for the past year, kasi yung palaging umuulan dito, pinaplano naman talaga namin yung mga ganon. Of course, we're bounded and we are limited by our resources lang. But
Those are already nandun na sa mga comprehensive development plans namin. Hopefully, hindi masyadong magtatagal para may mas madaling access yung mga taga-barangay natin. Sa lahat ng pagkakataon, dapat bago, malinis at ligtas ang tubig o pagkain man. Taga-barangay Tandang Sura ni, papa sa sunod. So halos tanan mga bata. Dahil mga pampahaba ito ng buhay, hindi pang-agaw buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.